Samantala, balikan po natin ang issue ng pork barrel scam. Paulit-ulit na giniit ni Dennis Cunanan na wala siyang natanggap na singkong kickback mula sa milyong-milyong pisong pork barrel scam o bilyong-bilyong pisong pork barrel scam. Narito po report ni Emil Sumangil. Pero sa konsensya ko po, sa konsensya po ng pamilya ko, mahirap po umamin ng hindi totoo. So you deny it, Mr. Cunanan? Opo, Your Honor. Thank you. Emosyonal na itinanggi ng nakalive na si TRC Director General Dennis Cunanan ang mga paratang na tumanggap siya ng kickback sa bilyong pisong pork barrel scam. Ayon kasi sa whistleblower na si Ben Hurluy, minsan na nagpunta si Cunanan sa opisina ng JLN Corporation. Inutusan ni Janet Lim Napoles si Luy na maghanda ng 960,000 pesos. Ibinigay ito ni Luy sa senior na tauhan ni Napoles na si Evelyn De Leon. Si De Leon daw ang nakipag-usap kay Cunanan. Nagkataon po, si Sir Deco pumunta po sa JLN Corporation. So that's the first time I saw Sir Dennis Cunanan in the Office of Conference 2502. So pagdating po doon sa 2502, hindi ko naman alam na siya talaga yon. Now, it was that Miss Janet Napoles informed me to prepare. I remember the amount is 960,000 na intended para sa kanya. So, prepare ko yung money po, dinala ko po sa sa conference room. After po ng the paper bag, pagkalabas po ng conference room, nakita ko siya bit-bit niya. Kung ako accomplish dun sa mga issues na nangyayari, bakit nung ako na ang naging head of agency, pina-verify ko uli itong mga NGOs na to the extent na inabutan po na na-blacklist ko yung mga yan. Are you calling these 7 whistleblowers as liars who have testified that you yourself received kickbacks? Tinatawag mo ba silang mga sinungaling? No, Your Honor. No, Your Harapin Honor. mo, ayan o. No, Your Honor. Hindi po. Ikaw ba'y natutuwa kang tinawag kang liar? Ano? Hindi po. Muling iginiit ni Cunanan ang mga sinabi niya sa kanyang affidavit. Nakausap na raw niya sa telepono sina Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Sa mga PDAF naman ni Enrile, si Attorney Gigi Reyes ang nakakausap ni Cunanan. Alright. Yung lahat ng project proposal nila, dun sa number 2 ng kanilang project proposal, nakalagay project description. Yung wrong spelling po, imbes na I, naging I. Pati wrong spelling kinopya pa. Lahat po sila pare-pareho na ganun. Bukod sa 3 senador, idinawit din ni Cunanan sa affidavit niya ang mahigit 20 dati at kasalukuyang kongresista. Paulit-ulit na iginiit ni Cunanan na ministerial lang ang pagpirma niya ng vouchers at tseke. Malakas daw ang pressure mula sa mga nakatataas na opisyal nila. Hindi raw si Cunanan ang pumipili ng mga NGO. Hindi sumipot sa pagdinig ang 3 senador pero si Revilla nagpadala ng mga tanong. Paano raw nalaman ni Cunanan na si Revilla ang kausap niya sa telepono? Gayong ni minsan, hindi sila nagkita ng personal at hindi naman video call ang tawag. Tumawag po kami sa opisina nila. In-acknowledge po sa kabilang linya na opisina nga po nila yon. Opisina ni Senator Revilla. Tapos binigay pa po si Atty. Cambe. Si Atty. Cambe po nagbigay kay Senator Revilla na para makausap ko at makonfirm na authorized representative siya. Distinctly plus politiko po siya na familiar po yung boses. At saka nung kinausap po niya ako, sabi niya, Director, kumusta? Diretso po Parang alam po niya yung project. Iginit naman ni Justice Secretary Laila De Lima na kailangan ng testimonya ni Cunanan para palakasin ang kaso. Siyempre, we cannot guarantee totally 100%, especially na we are not yet the court. Pero sa amin, as fact-finders, as investigators, as prosecutor din sa ibang mga kaso, more or less we know how to gauge kung yung ang istorya ay plausible, ang istorya ay credible at maganda para mapalakas. Ang importante po, never, and we will never do that we impose on our witnesses, that we tell them, that we impose on them the version, a certain version of a story. We never do that. We never dictate to them. I believe you, and I never made that assertion, Madam Secretary. Thank you. I just want to make sure you agreed with the lifestyle check for some of them, that you are conducting such. Please submit a bank waiver. You mentioned that. Please submit that bank waiver. I
Well, you just mentioned, Madam Secretary, umpisa pa lang kasi kung nagkakaroon na ng hindi pagkakatugma, medyo nag-aalinlangan lang ako sa aking sarili, no? Pero at the end, I trust your judgment. Si Senador Coco Pimentel naman, iminungkahi na bigyan na ng deadline ang iba pang sinampahan ng reklamo sa PDAF scam. Pag hindi pa raw sila lumabas, hindi na sila dapat tanggapin sa Witness Protection Program. Sabi naman ni De Lima, pag-aaralan nila ito pero I'm not sure if it would be advisable to do that or if it would be wise to do that. Because malay nyo po, meron pa ho lumantad dyan na napakahalaga ng sasabihin at magsasatisfy o mamimit yung legal requisites sa batas. I don't want to be foreclosing that eventuality. Emil Sumangil, GMA News.